25, chapter 1, verse to 13. Yung binasa natin ay hanggang verse 6 lang, pero po ang konteksto po natin ay hanggang verse 13. So makinig po kayo mabuti at sana ay makatulong sa atin ang paksang ito. Sana nagno-notes kayo mga kapatid ko at nag-aaral kayo ng salita ng Panginoon. So mula sa mga talatang binasa natin, yan po ay kilala bilang the parable of the 10 virgins, ang talinghaga sa 10 dalaga. At pamilyar na po ito sa atin, lalong-lalo sa mga matagal na sa message. Dahil dati pa ay pinapangaralan natin to, mga mahal kong kapatid. Halos kabisado na natin to, di ba? Saulado na natin to, pamilyar na tayo sa mga talatang ito. Kaya hindi ako mahirapan na mag-share po sa inyo sa gabing ito. Pero mula diyan, so napakalawak po kasi nito. Pag pinag-usapan ng parable of 10 virgins, mayroong 10 puntos na napakahalaga dito. Pero ang bibigyan natin ng diin lamang ay yung nasa verse 6. Kaya mula sa inspirasyon na ibinigay ng Panginoon, yan po yung nabuo kong title para pag-usapan po natin at pagsaluhan sa araw na ito. A sincere cry to the Lord. Matagal ko na pong alam ang Matthew 25:6, ang Matthew 25, ang talinghaga patungkol dito. Pero iba po ang paglalahad ng Panginoon, iba po ang pangungusap ng Panginoon, pagre-reveal ng Panginoon ngayong mga panahong ito. Sapagkat may bagay na ipinadama ang Panginoon, ikinunik niya ang aking puso, ang aking emosyon, ang aking imagination. At naalala ko nga yung preaching dito, yung teaching ni Brother Wilson dito, desperation. Kung maalala nyo yung teaching ni Brother Wilson about desperation, mga mahal kong kapatid, na kinuha niya ang karakter ni Mordecai, ni Esther, at nung hari. Yung kwento doon sa lumang tipan na nung panahon na i-slaughter, imumurder ang lahat ng mga Hudyo, ay merong Mordecai na propeta na nagpadala ng mensahe kay Esther, mga kapatid. At ginamit yung lingkod, di ba? Yung isa sa kamarero. Anong pangalan nun, Brother Wilson? Si Hatak, na kumakatawan naman sa fivefold ministry. So, from Mordecai, napakabigat ng kanyang nadama, sapagkat may nakita siyang pangangailangan ng bayan ni Israel. Sapagkat ang bayan ni Israel ay nakaamba na ipapatay. Dahil merong isang Haman na naiinggit, merong envy, mga mahal kong kapatid, at gustong ipuksain ang Israel. At ito ay nakaabot sa kamalayan ni Mordecai, kaya naman nagpaabot siya ng mensahe. At ginamit si Hatak para sabihin kay Esther. At sabi ni Brother Wilson, talagang natutuwa ko. Pinagpala ako sa teaching na yun ni Brother Wilson na hindi ko pa yun napakinggan kahit kanino. So I appreciate it. Yung teaching ni Brother Wilson na kinakailangan, yung bigat na dala ni Mordecai, yung nararamdaman niya ay kinakailangan ito rin yung makita ni Hatak or ni Hatak. At kinakailangan yung mensahe, yung tinanggap na mensahe ni Hatak ay ganun din na may paabot niya kay Esther. At kung ano yung bigat na dala ni Hatak, ay dapat yun din yung dalan, yun din dapat ang maramdaman ni Esther. Diba? At ganun nga po yung nangyari, mga mahal kong kapatid. So, halos andun yung inspirasyon din sa paksang ito nating tatalakayin. Okay, basahin natin, magbabasa tayo yung yung ating teksto. At diretso na tayo, kasama na yun sa 21 slides natin, mga kapatid. Sabi sa verse 1, "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. So ang kaharian daw ng langit ay kagaya ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga lampara para salubungin ang kasintahang lalaki." So ito po ay parable, talinghaga. Ibig sabihin, isa itong mystery na kung hindi i-reveal ng Panginoon, hindi natin ito maunawaan. Sabi sa verse 2, "And 5 of them were wise, and 5 were foolish." Ang 5 ay mangmang,
pero ang 5 ay matalino. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Yung mangmang na 5 na naghihintay sa Panginoon, sa bridegroom, meron din silang lampara, mga mahal kong kapatid, at yung lampara nila ay meron ding langis. Meron pong laman na langis yung lampara nila. At ang kaso, hindi po sila nagdala ng extra. So take note for that. May mga paniniwala po kasi, mga mahal kong kapatid, na ang lampara ng foolish virgins ay walang langis. Marami po niyan. Pero kagaya po ng pinangaral ko na dati, ng tinuro ko dati, tayo lang po ang nagturo niyan dahil ang majority ay iniisip nila na ang lampara ng foolish virgin ay walang langis, mga mahal kong kapatid. So hindi po pwede magkaganon. Kung babasahin natin ang konteksto, ang panahon na yan ay gabi. Evening time yan. Magsisimula yan, sabihin natin ng alas 6, alas 7. Kaya nga yung mga dalagang naghihintay, nakasindi po ang lampara nila. Ibig sabihin, kapag gabi, nakasindi na po ang lampara nila. Hindi sila nagsindi ng lampara nung midnight lang. Nakasindi na po ang kanilang lampara. Kaya nga nag-trim sila. Ibig sabihin, bago ang trimming, umaapoy yun, yung mitya. At kung wala pong langis ang lampara, matutupok ang mitya, mga kapatid ko. Wala nang trimming. Kasi automatic, kapag walang gas, kapag walang langis, tutong to. Tama po ba? Pero kapag may langis, kahit ito tela, hindi ito matutupok. Nagkakaintindihan ba tayo? So, I hope makuha nyo yan. Ayaw ko kasing magbanggit pa ng mga mabibigat na pahayag dahil i-YouTube kasi natin to. So ayaw kong mag-post ng ang ilang pang mga sabihin natin mabigat na pangungusap para sa iba. So, isipin nyo na lang na may mga simbahan, mga kapatid, na ang paniniwala po nila, ang lamparang ito ay walang langis. So sa atin, meron pong langis yan. Wala lang silang darang extra vessel. Okay, verse 4. But the wise took oil in their vessels with their lamps. So ang kaibahan po ng pantas na dalaga ay kinuha nila ang kanilang lampara at yung lampara nila sinindihan nila. Gumagana ang kanilang lampara mula alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Kaya lang, habang naghihintay sila sa Panginoon, sa kasintahang lalaki, lahat sila nakatulog. Yan ang mangyayari. So, both the lampara ng wise virgin at ng foolish virgin ay parehas po umaapoy. Kaya lang, nakatulog sila hanggang sa napansin po ng okay. Sanay na tayo dyan. Kapag napaka-espesyal ang paksa, gustong humadlang ng kaaway, kaya hindi na tayo may interrupt dyan. Maghihintay lang tayo nito. Ito nito, brother, asan yung remote natin? Para makita ko yung natin. Okay, so punta tayo sa PowerPoint natin, Sir Mary Ann. So, ulitin ko, mga mahal kong kapatid, ang kaganapan ng parable ng 10 virgins ay nagpasimula ito ng evening time, gabi ito. Sasabihin natin, from 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., lalong-lalo ng gabi, nakasindi na ang kanilang mga lampara, may sapat na langis ang kanilang lampara, pero habang naghihintay sila sa Panginoon, naghihintay sa salita. Di ba? Ang salita ay si Kristo. Pag alas 10, medyo napagod na sila sa kaka-worship, nakapakinig ng mga testimony, Bible study. Nung malapit na yung salita,
saka nawawala na ng gana. Nung preaching na ni Brother Ryan, preaching na ng Panginoon, paparating na ang salita, the main event. Gusto nang matulog. Gusto nang magpahinga. Kaya kumusta kayo? Diba? So ganun po yung nangyari habang paparating ang Panginoon, ang salita. The fullness of the Word. Ang mga, nung una ay masaya pa ng mga mananampalataya, tumanggap ng gospel. Mamaya makikita niyo ano meron kasi meron tayong tatawagin na evening cry, midnight cry, dawn cry, at morning cry. So bago ang midnight cry ay meron silang tinanggap na evening cry. At yung evening cry na yon ang naging dahilan kung bakit nakapasok sila sa kaharian ng langit. They are both in the kingdom of God. They are both waiting for the bridegroom. Pero ang nangyari, mga mahal kong kapatid, dumating ang panahon na ang mga dalagang ito, both the foolish and the wise, ay nakatulog at inantok. Verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered. So nagpasimula muna silang antukin. Delikado po ang inaantok. Natural type spiritual. Kasi pag inantok na kayo, titiyakin ko, wala po kayong maiintindihan ngayon. Sigurado yan. Kasi pari-paras po tayong inaantok. Si Brother Ryan, inaantok din ako. Pero hindi po sa gawain. Sabi ni Pablo, ako may pagmamapuri ako bilang tao. Nagmapuri si Pablo bilang tao ko, pwede ako magmapuri. Never po ako natulog sa gawain simula nang matuto akong umattend ng gawain. At kapag inantok ako, bilang ilang beses lamang ako inantok sa gawain. Simula high school hanggang ngayon, bilang, wala pa nga sigurong 20. Kung antokin man ako, kaunti lang yun, nilalabanan ko kaagad yun. Meron yung, mga kapatid, merong pakikipagbaka dito, huwag kayong masasaktan. I'm just telling you the truth. Kasi sayang, matagal na tayo sa gawain, malapit nang dumating ang Panginoon. Di ba? Kapag wala naman tayo sa gawain, pag nasa trabaho, 8 hours kayong gising. Hindi naman kayo inaantok. Tama po ba? Pag nandun kayo sa labas, nagsisharing lang, nagpikwentuhan, gising naman kayo. Pag nasa trabaho, gising naman tayo. Pero pag nasa gawain, bakit kayo inaantok? May kaaway po kasi. We are in the battlefield, kalaban nyo mismo ang inyong sarili. Kaya kung inaantok kayo at hindi nyo mapigilan, tinatalo kayo ng inyong sariling kaaway. At pati na yung mga kampo ni Satanas na nandiyan sa paligid, mga kapatid ko. So related yan, so paksa kasi natin, kaya natatouch natin. Practical. That's the reality. Masaktan na kayo kung masaktan, pero sasabihin ko ang katotohanan sapagkat kung hindi natin ito ipapaalala, baka hanggang sa pagdating ng Panginoon, literal na maantukin kayo sa church. Wow! Wala talaga kayong maiintindihan. Hindi kayo lumalago, hindi nauunawaan ang mga pagtuturo at pangaral dahil halos nga hindi nakalahati ng kaisipan nyo ang aktibo dahil nga inaantok na. Diyan po nagsimula ang mga dalagang ito, they all slumbered hanggang sa sila po ay makatulog, mga kapatid ko. In verse 6, and at midnight, there was a cry, maids, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So talinghaga ito, talinghaga. Ibig sabihin, may nakatagong mensahe dito. Ito'y hiwaga, mga mahal kong kapatid, na hindi mismo literal na ang mensahe ng midnight cry ay go ye out. Hindi po yan mismo ang literal na mensahe niya. Si Juan Bautista na unang cry, sa unang pagparito ng ating Panginoon, sabi ni John, ako ang sigaw na humihiyaw sa ilang. At gaano siya katagal na sumigaw, mga mahal kong kapatid. Matagal na panahon. At ang pagdadagdag ng Panginoon, ng kapahayagan, ng inspiration sa paksang ito, sa talatang ito ay pinagpala ako, mga mahal kong kapatid. Sa matagal na panahon, iniisip natin na ito'y masayang bagay sapagkat meron tayong mensaheng tinanggap sa huling
panahong ito. Nabatid naman natin kung sino ang tinutukoy dito. Ito'y propesiya, ito'y prophecy, talinghaga para sa mga huling araw. Dahil ang tinutukoy dito ay ang rapture, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tumimo sa akin, mga mahal kong kapatid, ay ang salita mismong cry. Yung word mismong cry. Merong iyak. Merong iyak sa hating gabi, mga mahal kong kapatid. Mamaya, bibigyan natin ng diin yan. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Okay, tingnan niyo yung pictures, saktong-sakto. Naghanap ako ng pictures, mga kapatid, thank God. Merong napaka-perpektong halimbawa. Kung titingnan niyo yung mga dalagang nariyan, meron silang hawak na lampara, at meron pa silang hawak na sidlan. Yung nasa front line, hawak niya mismo. Yung nasa bantang likod niya, nakandito pa sa kanilang baywang, belt of truths. Ipinangaral ko na ito dati, kung maalala nyo, andun do sa baywang nila. Meron silang reserba na progressive revelation. Di ba sabi ni Pablo, magbigkis kayo ng sinturon ng katotohanan. Kaya ang dala ng mga dalagang pantas na ekstrang langis ay progressive revelation. Kakaintindihan ba tayo? Ipinangaral ko na ito dati, mga mahal kong kapatid. So ang lahat ng 5 na yan, yung 5 wise virgin, meron silang langis. At meron silang ilawan, at meron silang extra vessel. Ituturo natin, nakikita nyo po ba? Hawak niya. Then hawak din nung isa. So halos yung 5 na nasa unahan ay merong extra vessel. Pero yung nandun sa likod, mga mahal kong kapatid, tingnan niyo kung anong ginagawa. So para ang senaryo dyan, humihingi. Di ba? Kaya mamaya meron akong larawang ipapakita pa. So ang gusto ko lang muna ipakita dyan ay yung extra vessels nila at yung kanilang lampara. Sa verse 7, then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Anong ibig sabihin? Unti-unti na pong namamatay yung kanilang ilawan. Bakit? 12:00 na kasi ng gabi. Ibig sabihin, nagpasimula itong lumiliyab. Nagbo-warning ito, mga mahal kong kapatid. Kaya ibig sabihin, kung wala itong langis, hindi ito aabot ng midnight. Mabigat ito. Ayoko na lang magdagdag pa ng mga salita. Pinagsiringan namin ito dati dito nung anniversary natin. 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, meron pa silang langis. Pero unti-unti na silang inantok. Siguro nakatulog sila mga 11:00 ng gabi. Kasabayan na rin nung lampara nilang namamatay na kasi ang lampara tumutukoy mismo sa buhay nila. Yung dating maalab sa paglilingkod, na justified, tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan, naranasan ang bautismo sa tubig, naranasan ang new birth. Nung unang mga panahon, masaya na naglilingkod sa Panginoon. Nagliliwanag din ang kanilang buhay. Pero dahil walang dalang ekstrang langis, dumating ang panahon na nang dumating ang kasintahang lalaki, doon nila napansin, doon nila na-realize, hindi sila makakasama sa rapture. Bakit? Walang another progressive revelation. Wala nang maisalin. Wala nang nagpapaalab sa kanilang puso. Wala nang nag-i-stimulate. Wala nang revelation. Bakit? Nakontento na sila sa mga bagay na alam lang nila dati. Alam niyo po bang sa upang nakikita dito na talinghaga? Talinghaga ito sa Israel at sa Gentiles. Ang Israel, ang meron lang sila ang lumang tipan. Hindi na sila na-stimulate ng New Testament. Pero tayo, thank God, ang church, meron tayong lumang tipan. Pinangaral kanina, may 2 kautusan. Pero meron tayong ekstrang langis. Ang bagong tipan. Pero hindi pa, magpapatuloy pa tayo. Kasi lahat naman ng nasa denomination, lahat ng nasa New Testament,
Even the Pentecostal, the so-called denomination, meron din silang New Testament. Pero ano nangyayari sa kanila ngayon? Nakakatulog na rin sila. So ang kailangan, mga mahal kong kapatid, ang extra vessel sa panahon natin. Nakakaintindihan po ba tayo? Hallelujah. So napansin ng mangmang ng mga dalaga na unti-unti na silang nanghihina. Wala nang ganang magpuri. Wala nang ganang dumalo sa gawain. Bumalik na sa mga dati nilang ginagawa sa mundo. Mas abala na sa trabaho, mas abala na sa negosyo, patay na, tulog na. Kakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Kung kailan malapit nang dumating ang Panginoon, sa kanila na nakita ang kanilang mga sarili na nagpahinga sila. Nawala na ang alab, nawala na ang liwanag sa buhay nila. Kaya kumusta tayo, mga kapatid ko? I hope na ang paksang ito makatulong sa atin. In verse 9, but the wise answered saying, hindi maaari. Not so. Hindi pwedeng ganyan lang yung kadaling ibibigay sa iyo. Naalala yung isang Simon na manggagaway, nang makita na nagpapagiling sila Apostol Pedro, may taglay na kapangyarihan, hallelujah, may taglay na langis. Itong si Simeon na manggagaway, sabi niya, pwede mo ba akong bigyan yan? Pwede ko bang bilhin yan? Sabi ni Pedro, magsisi ka. Hindi maaari. Darating ang araw, mga mahal kong kapatid, makikita ng mga mangmang na babaeng ito na magkukulang sila. Sasabihin nila, Brother Ryan, pwede ba tayo mag-Bible study? Paano mag-Bible study tayo? Di ba? Wala na. Sabihin nila, Brother Ryan, pwede ba tayo magsimba sa Sunday? Wala, sarado na yung church natin. Squeezing time. Kung kailan gusto na nila na magtaglay ng langis, wala na. Kakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Not so. Lest there be enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Pero it's too late for them. Makakakuha sila sa panahon ng tribulation. Di ba? Magkakaroon sila ng additional na langis, ng extra oil sa tribulation na. Kaya marireveal sa kanila ang kalagayan nila, then dahil sa revelation na taglay nila, mga mahal kong kapatid, ibubuwis nila ang kanilang buhay. Magiging martir sila. Mga Kristiyano ito, mga kasama natin sa simbahan na palayunawa ng Diyos na meron dito na hindi makakasama sa rapture, na marireveal lamang sa kanila, tatanggapin lamang nilang ekstrang langis, makakabili sila, makakakuha sila, pero it's too late na. Di ba bumalik silang may dala ng langis? Kaya lang ano nangyari? Sarado na ang pinto. Tapos na. Rapture na. So para saan ang langis nilang nabili? Sa tribulation. Kaya mga kapatid ko, may langis ba tayo? Ang langis ay ang Espiritu ni Kristo, ang salita niya, ang kapahayagan. Dahil kapag wala na tayong kagalakan, mga mahal kong kapatid, tila ba tulog tayo at inaantok sa gawain, sa pisikal, sa spiritual, wala na tayong gana sa gawain, sa salita ng Panginoon. Wala na tayong kapahayagang tinatanggap. O baka pa nire-resist natin ang revelation na binibigay ng Panginoon. Kagaya ngayon, sabi ng Panginoon, I am your tithes. Yan ay ekstrang langis para sa atin. Kapahayagan yan ni Kristo na ibinigay sa atin. Ang tanong, naunawaan niyo ba? Dahil kung naunawaan niyo ang langis na yan, ang kapahayagan na yan, ang salita na yan, ang buhay na naroon sa salita, mas masaya kayong nagbibigay ngayon. Mas masaya kayong naglilingkod ngayon. Kung dati nabibigitan kayo sa ikapo, ngayon hindi na. Kung dati 10% lamang ang binibigay nyo, ngayon higit pa ang kaya nyong gawin. By revelation. Kaya lang, sadyang may mga tao na marirealize nila ang kanilang pagkukulang at mapupunan ang kanilang pagkukulang sa tribulation na. Kung sino man sa inyo, sa atin dito, God bless you. Pero wala nawa sana. Hoping tayo na lahat tayo makasama
sa 5 matalinong dalaga na sa pagdating ni Kristo, sasalubong tayo sa Kanya. Amen. Verse 10. Tingnan nyo mga mahal kong kapatid, yung larawan ulit. Naglagay ako ng konting Yan. Sabi nung mga mangmang, give us your oil for our lamps are gone out. Ano sabi ng nobya ni Kristo? Hindi maaari. Ngayon mamili kayo, saan kayo sa dalawang grupong yan? Sa nanghihingi o sa hindi magbibigay? Mga mahal kong kapatid, kaninong grupo kayo? Ang tanong ngayon, kaninong grupo ka ba, Brother Ryan? Grupuhan ngayon, daming grupo. Kaninong grupo ka ba? 2 grupo lang meron dito. It's either you are part of the wise virgins or you are part of the foolish virgins. Kung tatanungin ako, Brother Ryan, anong grupo mo? Gusto ko maging grupo. Yung mga pantas na yan. Kaya lang, baka pag sumama ako dyan, i-disfellowship ako. Diba? Dahil sa mga bagay na hindi tama sa buhay ko, ibig sabihin, merong manifestation, merong righteousness na mahayag sa grupo ng mga pantas na babae. Hindi po yan mananatiling magkasama. Like Abraham in Lot, typology ng bride, si Abraham, typology ng foolish virgin si Lot, dumating ang araw na naghiwalay sila. Kaya ngayon, mga mahal kong kapatid, judge no man. Kahit maraming nagpapasakit sa ulo natin, okay lang yan. Darating ang araw, ang Panginoon mismo ang kusang gagawa ng paraan para magkaroon ng total separation. Sapagkat sa manifestasyon ng buhay, may makikitang pagkakaiba. Sa ayaw at sa gusto natin, sa kalipunan ito at sa kalipunan ng pangkalahatang iglesia ng Panginoon sa buong mundo, merong lilitaw na pagkakaiba. At sana, mga mahal kong kapatid, ma-identify tayo sa nagliliwanag na nobya ni Kristo. Can we say amen to that? Hallelujah. Verse 10, and while they went to buy the foolish virgins, kasi nga, hindi binigyan ng langis. Wala nang gawain, wala nang Bible study, wala na. Squeezing time yan, mga kapatid ko. The bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Verse 11, afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. See, tingnan niyo. Naging pangit sila bigla. Ano sabi ng Panginoon dyan? Nandyan na nga ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Diba? Yung mga hindi nakapasok sa kasalan, mga mahal kong kapatid. Ano sabi doon sa sumunod na talinghaga ng Panginoon patungkol sa 3 uri ng stewards? Yung hindi naging faithful stewards, andyan na nga ang garnishing of teeth. Anong tinutukoy doon? Tribulation. Ibig sabihin, itong 5 mangmang, mga mahal kong kapatid, may iwan sila sa rapture, pupunta sila sa tribulation. Hindi niyo naman siguro gustuhin yan, mga kapatid. Gusto niyo ba yan? Diba? Wala naman siguro gugustuhin ang karanasang yan. Then verse 12, but he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Hindi yan nangangahulugan na hindi kilala ng Panginoon ang mga mangmang na babae. Ang ipinapakita niyan, hindi sila ang nobya niya. Pag sinabing, I know you not, mga mahal kong kapatid, that's an intimate relationship. Sino ang kinilala ng Panginoon? Yung nandun na sa loob. And the Lord knew His bride. Amen. Pero yung nasa labas, gustuhin man nila, it's too late for them. Isa lang ang kinilala ni Kristo ang kanyang kasintahan at magiging asawa. Kasabi ng Panginoon, hindi kayo ang kasintahan ko. Hindi ko kayo kikilalanin. Isa lang ang kikilalanin ko. Kakaintindihan ba tayo? Hindi ito kagaya ng Matthew 7 na sabi doon, hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng mga katampalasan. Ito hindi po sila gumawa ng mga katampalasanan. They are virgins. Malinis sila.
Meron din silang langis, mga mahal kong kapatid. So hindi po yan parallel sa Matthew 7. Then verse 13. Sabi ng ating Panginoon, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour when wherein the Son of Man cometh." So related pa sa tinalakay natin nung Wednesday about the Son of Man. Sabi ng ating Panginoon, "Mangagpuyat kayo, mangagbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw o oras ng pagparito ng anak ng tao." Kailan yan? Rapture! At ang millennium, mga mahal kong kapatid. Tingnan niyo yung inedit kong pictures. Di ba? Ang ganda ng dalaga. Yan ang nobya ni Kristo. Tapos merong nasa baba. Di ba? May nasa baba yung lalaki. Nakikita niyo po ba? Nakikita yung larawan na may maliit na lalaki? Ayan o. Tapos si Kristo. Midnight yan, mga mahal kong kapatid. Akala natin yung cry sa verse 6 ay cry lamang, mensahe lamang na dinala ng propeta sa ating panahon para sa nobya ni Kristo. Pero iba ang nakita ko ngayon, mga mahal kong kapatid. Kanino siya umiiyak? Hindi sa nobya, kay Kristo. Alam niyo po ba kung sino nakikita ko dito? Si Moses, na umiiyak na namamagitan sa Panginoon para sa bayang Israel. Mamaya maintindihan natin, mga mahal kong kapatid, ano meron sa mga talatang ating pinag-aaralan. So, tingnan yung larawan, imagine nyo yan, dahil may kinalaman yan sa mga bagay na ipapahayag ko, maya-maya lamang. Okay, iwanan natin yan. So, what's therefore? Andyan ang nobya, andyan si Kristong paparating, then andyan yung midnight cry. Then important points, isa-isay lang natin to, hindi ko i-elaborate ito. The wise virgins, the bride of Christ, automatic, yung pulis, yung mga maiiwan yan sa rapture, yung tinatawag ni Brother Branham na simbahan, the church, belong to the church. Pero tayo, we are not belong to the church only. We are belong to the bride of Christ. Naalala niyo sabi ni Brother Branham 1963, "I will no longer call you church. I will call you the bride." Ibang bagay yon, mga mahal kong kapatid. Ang Laodicea, iglesia sila. Pero merong mga pinalabas sa iglesia. Amen. Kakaintindihan ba tayo? The next, the lamps, the light, yan mismo yung buhay natin. Kumakatawan sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya kung ang buhay mo ay merong langis, nagliliwanag ka. Amen po ba? So ang lampara ay sumisimbolo ng buhay natin mismo. Then ang langis at ang extra langis ay ang salita, ang Espiritu ni Kristo at ang kapahayagan. Nabanggit ko na po kanina na tila ba ang lumang tipan ay ang oil na in-enjoy din po ng Israel, pero they found out, dumating ang panahon na wala silang extra oil. Hindi nila tangan ang mensahe sa bagong tipan. At sa atin naman, mga mahal kong kapatid, ang kagandahan sapagkat merong pagpapatuloy ng kapahayagan ng Panginoon. Siya ang nagre-reveal, mga mahal kong kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, "Howbeit when the Spirit of truth shall come, He will guide you into all truth. He will teach you. He will bring back to you into your remembrance all things whatever I said unto you." Kaya lang yung iba, mga mahal kong kapatid, na kontento sila doon sa langis lamang sa lampara nila. Kaya nga yung iniisip nila, yung Police Virgin, walang langis, yung lampara. Pero tayo alam natin, meron din silang langis. Ang wala sa kanila, extra langis. Malinaw. So sana ay tangan natin yan, mga mahal kong kapatid. Then, they slumber and sleep, ibig sabihin, nakatulog sila sa sistema ng mundo, sistema ng relihiyon. Pag pinag-usapan ng worldly system, napagod sila sa pagiging Kristiyano, yung pagiging aktibo nila, pagiging maalab sa paglilingkod, nawala yon. Inantok sila. Nawala sila sa gawain, nawala sila sa tamang kalagayan. Pumasok ang mga simbahan. At masyadong naging abala ang mga tao. Ang mga mananampalataya. Lahat tayo.
Pati ang nobya ni Kristo, mga mahal kong kapatid, na merong dalang langis, na naghihintay sa Panginoon, naranasan din nilang antukin. Naranasan din nilang makatulog sa sistema ng relihiyon. Kaya nga tayo, 10 years tayong merong tithes. Pero salamat, ginising tayo. Amen? Ginising tayo, hindi ng midnight cry lamang. Merong tinig sa hating gabi, mga mahal kong kapatid. Pero sabi nga ng propeta, ang nobya ni Kristo, parang antokin ulit ito kasi nga hating gabi pa eh. Gumising ng hating gabi, meron pang meron pang crowing. Pag nagising ka ng hating gabi, alas 12, yung labanan mula 1:00 hanggang alas 5 matindi. Mas marami ang pwede pa diyang antukin at makatulog, mga kapatid ko. Pero salamat, merong don't cry. Hallelujah. Merong sigaw sa pagbubukang liwayway. At ang tithes, ang revelation ng tithes sa atin, hindi na po yan sigaw ng hating gabi. Sigaw yan ng pagbubukang liwayway. Ibig sabihin, mas malinaw ang nakikita natin. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Hallelujah! Pero kung hindi pa rin kayo nakakaintindi, baka tulog pa rin kayo. Inayos na ng Panginoon ang fivefold sa atin. Thank God for that. Hallelujah! At naniniwala ako, mga mahal kong kapatid, habang paparating ang morning cry, ang sigaw sa umaga, ang hiyaw sa umaga. Habang dumadagungdong ngayon, naririnig natin ang dawn cry. Marami pang i-reveal ang Panginoon sa atin. I do believe that. With all my heart, mga mahal kong kapatid. Salamat sapagkat may unang bahagi nangyari. Bagamat nakatulog ang mga nobya ni Kristo at kahit ang iglesia, dumating ang araw na merong sigaw sa hating gabi. At yan ay ang mensahero at ang mensahe. Actually, kahit po sa panahon nila Apostol Pablo, sa spiritual na kalagayan, mga mahal kong kapatid, sa spiritual sa pagtitipo, yung tinig nila Apostol Pablo, yung tinig ng ilang mga mensahero ng unang panahon, masabi ko na bahagi ito ng midnight cry. Spiritually speaking, yung mensahe na dala ni Luther, yung mensahe na dala ni Wesley, ni Columba, mula kay Pablo, mga mahal kong kapatid, spiritually speaking, dala nila ang midnight cry. Part sila ng sigaw. Bakit? May nobya ni Kristo din nung unang panahon. Imposible naman na yung hiyaw na yan ng midnight ngayon lang sa ating panahon. Ibig sabihin, dati pa, mga mahal kong kapatid, spiritually speaking, si Pablo naging midnight cry siya sa kanyang panahon para sa nobya noon. Kakaintindihan ba tayo? Sila Columba, sila Luther, sila Wesley, naging midnight cry sila. Pinukaw nila ang mga nobya ng Panginoon, ang mga mananampalataya, ginising. Kaya lang sadyang nakakatulog ulit. Inaantok. Pero sa dispensation ng panahon, mula sa panahon ng Episo hanggang sa Laodicea, not spiritually speaking na, kundi yung literal na mangyayari, mula sa panahon ng Episo hanggang sa panahon natin sa Laodicea. Narito na po tayo sa pagbubukang liwayway, mga mahal kong kapatid. Nalalapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya nga naniniwala ako ng mensahe ni Pablo, midnight cry. Ang mensahe ni Luther, midnight cry. Justification, midnight cry. Kakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Okay, next. They arose. Nang marinig nila ang iyak sa hating gabi, ibig sabihin, nang sila'y bumangon, pinakinggan nila ang mensahe.
They believe. Hindi ka naman babangon kung hindi ka naniwala. Hindi ka gigising kung hindi ka naniwala doon sa napakinggan mo na nagsabing gising. Gising sa pagkakatulog. Mali ang ginagawa mo. Kaya nang umiyak si Luther, sabi ni Luther, mga mahal kong kapatid, ginising niya ang nobya ni Kristo sa kanyang panahon, 15th century. Sabi ni Luther, gumising kayo. Hindi tama ang mga indulgence. Hindi tama ang ginagawa natin. Kaya nung ginawa niya yung 95 thesis, inilagay niya doon sa pintuan ng kastilyo, nagising ang nobya ni Kristo sa kanyang panahon. Nang dumating si Wesley, mga mahal kong kapatid, ginising din niya ang mga nobya sa kanyang panahon. Paano ginising naman ni Wesley ang mga nobya ng Panginoon sa panahon ni Wesley? Gising! Hindi lamang tayo nararapat sa pag-aaring ganap. Dapat umabot tayo sa pagpapakabanal. Hallelujah! At kahit sa panahon ni Pablo, mga mahal kong kapatid, ginising niya ang nobya. Kaya lahat ng mga nakapakinig sa mensahe ng Midnight Cry, bumangon sila. Amen. So diyan magpapasimula, kinakailangan mong bumangon. Kinakailangan mong kumilos. Naranasan mo ang justification, narinig mo ang ebanghelyo, sumampalataya ka. Anong sumunod? They trimmed their lamps. Hindi lamang sila bumangon, mga mahal kong kapatid, nang makita nila na andap-andap ang kanilang ilawan. Nag-trim sila, ibig sabihin, naglinis sila sa kanilang sarili. Then, ang isa pang bahagi, sabi diyan, yung come out and meet the bridegroom. Sabi ng tinig, lumabas kayo. At salubungin niyo ang kasintahang lalaki. Ang ibig sabihin niyan, perfection. So hindi ko po i-elaborate yan ngayon, mga kapatid. Then the bridegroom came. Nang dumating ang kasintahang lalaki, ang sinisimbolo niya na yung adoption. Placing. Positioning. Kaya nga yung 5 mangmang, hindi sila nakaposisyon sa loob. Andun sila sa labas. At ano pa meron sa bridegroom came na yan, sa paglalarawan? That's the rapture. The next, ang pintuan ay isinara. Ano meron diyan? Kasalan, wedding supper para sa nobya ni Kristo. Pero dito naman sa lupa, yung mga naiwan na mananampalataya, tribulation para sa kanila. Andiyan pa ba kayo? Yung mga nakapakinig ng mensahe ng midnight, nang marinig nila ang sigaw sa hating gabi, mga mahal kong kapatid, meron silang ginawa. Okay, next tayo. Focus tayo dito. Ang ilang slide ko ang midnight cry na yan para makita natin. Yan ay pang 18th, pang 12 slide natin. Okay. Midnight cry. Sabi dito, the messenger and the message. So tingnan niyo, mga mahal kong kapatid, ang pumukaw sa akin dito yung salitang cry mismo. Tinatagalog na sigaw. Pero di ba pag sinabing cry, umiiyak? Di ba? There was a cry. Nung hating gabi na, nung 12:00, ay merong iyak na narinig, mga mahal kong kapatid. Yan ay galing sa Gregong salita na krojay. Nang ibig sabihin ay an outcry. So ano bang ibig sabihin yan? Meron pa nakalagay dyan, in notification, in Greek. Galing yan mismo sa Strong Dictionary ng Biblia. Then kung titingnan niyo ang salitang outcry, yan ang kahulugan ng Gregong salita na krogay. Kaya nga yung word na there was a cry, di ba mahabang parang isang sentence, there was a cry, pero sa Gregong salita, isang salita lang yan na krojay. Di ba sa Ingles, naging 4 na silab o naging 4 na word. There was a cry. Pero sa Gregong salita, yan ay salitang krugay, nang ibig sabihin, an outcry. Anong ibig sabihin ng outcry? An exclamation or shout. Totoo naman yan. Pero meron pang ikalawang meaning.
a strong expression of public disapproval or anger. Ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, kahit ito, bakit nagalit ang mga denomination kay Brother Branham? Bakit maraming mga taong hindi tumanggap kay Brother Branham? Kasi akala nila galit si Brother Branham. Andiyan pa ba kayo? Akala ng mga denomination, mga mahal kong kapatid, inaaway ni Brother Branham ang mga kababaihan. Akala ng marami, inaaway ni Brother Branham ang mga simbahan. Hindi po. Hindi lang nagustuhan ng propeta, hindi nagustuhan ng lingkod ng Panginoon na makita ang nobya, ang simbahan na tulog sa kanilang kalagayan. At kahit siguro ako, mga mahal kong kapatid, mas maunawain lang tayo. Hindi naman talaga magiging masaya ang nangangaral dito kung may mga inaantok dito ngayon. Hindi magiging masaya ang isang lingkod ng Panginoon na mangaral na maraming absent. Hindi magiging masaya ang mga tagapagturo, ang mga ministro kung meron dito mga pasaway. Ganon po ang damdamin ng propeta. Disapproval. Merong galit sa kanyang puso. Hindi galit na galit siya, kundi galit siya sa mga bagay na ginagawa ng simbahan. Ano nangyari sa mundo? Sa ating panahon, sa huling kapanahonan ng iglesia, hindi lamang po basta nangaral si Brother Branham. Sabi pa nga ni Brother Wilson, habang nangangaral si Brother Branham, umiiyak siya. Literal, mga mahal kong kapatid. Pakinggan niyo ang mga pangaral ni Brother Branham. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat. Alam niyo dati, nung nagpapasimula ako sa gawain, well, hindi naman nangangahulugan, lagi tayong umiyak. Pero dati, mga mahal kong kapatid, nabalikan ko yung panahon na tinawag ako ng Panginoon. Unang mensahe kong ipinangaral sa morgue. Sa morgue ako unang nangaral. Habang nangangaral ako sa morgue, ang pinapangaralan ko, wala akong nakikita. Pagti-training ng Panginoon sa akin, wala pong nag-training sa akin na mangaral. Nung ako po ay college, alam niyo yung kwento ng buhay ko. Habang nagmamasa ng Biblia, nagbabasa ng spoken word, may kapangyarihan na umahatak sa akin. Ang kagalakan, nare-revive ang aking spirito, mga mahal kong kapatid, nasusumpungan ko ang aking sarili, doon ako sa pinakadulong bahagi ng building nila Kuya Gary. Doon sa dulong bahagi may table tennis, nandoon yung morgue. At doon sa table tennis, tatayo ako, dala ko yung Biblia, pagkadakay habang nagbabasa, nangangaral na ako na umiiyak. Kaya nga pag ikinikwento ko to sa mga pastor, sabi nila, Brother Ryan, baka may pinapangaralan ka talaga doon, yung nasa ibang dimension. Pag nangaral ako dati, kahit patotoo lang umiiyak ako, mga kapatid, hindi naman nangangahulugan umiyak tayo. Ang ibig sabihin, ramdam mo kasi yung bigat. Hindi tayo dito naglalaro. Yung sigaw pa lang ito, mga mahal kong kapatid, kasi di ba yung larawan, saan nakatingin? Yung mensahero, ando sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Walang nagawa si Moses sa bayan ni Israel. Kinausap ni Moses, siya ang tinig sa kanyang panahon para sa bayan ni Israel. Pero nang makita ni Moses sa sadyang matigas na ang ulo ng Israel, tilabas sila nanlalamig na. Wala nang pananampalataya. Kanino na siya umiyak? Kay Kristo. Umibig si Moses. Bakit? Sa sobrang tigas ng puso at ulo ng mga Israelita. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, yung po yung kwento. Marubdob na umiyak si Moses sa Panginoon. Totoo, umiiyak siya. Kinakausap niya mga Israelita, bakit ganyan kayo? Bakit ang titigas ng ulo niyo? Ang dami niya ng ginawa ng Panginoon sa inyo. Bakit hindi niyo man lamang ma-appreciate ang kanyang ginawa sa buhay niyo? Halos umiyak na si Moses na nangangaral, nagtuturo sa mga Israelita, pero sadyang bulag na ang mga Hudyo. Pikit na ang kanilang mga mata. Bakit? Inantok na sila. Literally nangamatay ang maraming mga Hudyo sa ilang. Pero hindi tumigil si Moses sa pagsisigaw, sa pagtangis para sa kanila. Kaya nang makita ni Moses na hindi sapat ang kanyang sigaw, ang kanyang tinig, saan na siya lumapit?
sa Diyos na, mga mahal kong kapatid. Kanang makita ng Diyos si Moses, napakinggan ng Diyos si Moses, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, why cry? O sana marinig natin ng Panginoon ngayon. Alam niyo mga kapatid ko, tayo bilang mga ministro nakatingin tayo sa mga mananampalataya. Diba? Nakatingin tayo sa kanila, sinisikap natin magawa ang lahat ng kaya nating gawin. Ipaunawa sa kanilang dapat nilang maunawaan, maintindihan dapat maintindihan. Pero ilang panahon na, 10 years na ganito pa rin sila. It's about time. Ipihit natin ang ating mga mata, hindi sa kanila, kundi kay Kristo. At sa Diyos na tayo lumapit, Lord, ano bang gusto mong ipangaral ko, Panginoon? Ano ba ang pangmensahe mo, Panginoon? Lord, ganito ang mga mananampalataya. Yung iba wala nang gana sa gawain, Panginoon. Lord, yung iba abala na sa trabaho. Ang dami nang umalis, Panginoon. Lord, ibinigay ko ang payo. Umiiyak ako para sa kanila. Ngayon, kanino tayo dapat nang umiyak? Sa Panginoon. Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Hallelujah. So ang sigaw pa lang ito, hindi lang ito masayang sigaw. Natila ba napaganda? Sabi doon, go ye out, behold the bridegroom cometh. Hindi pala yun masaya. Ibig sabihin, preparation pala yun, mga mahal kong kapatid. Parang nai-imagine ko ganito. Kung papakinggan nyo mga mensahe ng propeta, mga mahal kong kapatid, even si Pablo, hindi masaya. Si Brother Branham na sinasabing, andito ng Panginoon, kundi malungkot siya. Kasi alam niyang malapit nang dumating ang Panginoon, pero nakita niya na ang nobya ay tulog sa kanilang kalagayan. Kapag di natin sabihin ganito, gumising na kayo mga kapatid, andyan na ang Panginoon. Gising, salubungin niyo siya. Gising kapatid, magbago ka na. Hindi minsan, mga kapatid, gising, okay lang yan, andyan na ang Panginoon. Sige, awit pa, puri pa. Hindi ganon. Ang mensaheng ito ay disapproval sa mga bagay na nakita ng propeta na maling ginagawa ng simbahan. Nagkakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Nangaral ang propeta, mga mahal kong kapatid, ang bigat ng kanyang mga pangaral. Huwag nating tingnan yung mga doktrinang dinala niya. Ang tingnan natin yung mensaheng dinala niya para sa atin. Hallelujah. Sumigaw siya, nagpahayag siya ng mensahe. Pero sadyang ang mga mananampalataya hanggang ngayon tulog. Kasi nga madaling araw pa. Yung iba, kontento sila sa midnight cry. Pero merong dawn cry, mga mahal kong kapatid. Tuloy natin. Anong word na exclamation? Kukunin natin kasi tila ba malalim. Anong ibig sabihin ng exclamation? A sudden cry, biglaan. Especially expressing surprise, anger, or pain. Yan po yung cry ng Matthew 25:6. Ganon po yung cry ni Juan Bautista. Di ba? Hindi masaya si Juan Bautista ang nangangaral. Galit si Juan na nangangaral sa unang pagparito ng Panginoon. Hindi natin nakitang ngumiti si Juan in the first coming of the Lord. Nagkakaintindihan pa tayo, mga mahal kong kapatid? Sa unang pagparito ni Juan Bautista, bakit siya pinugutan ng ulo? Ganun na lamang ang kanyang pagsigaw. Ang kanyang pag-ibig, sinasabihan niya mga Israelita, mga kapatid ko, ng mga Hudyo, mali ang ginagawa niyo. Gumising kayo sa pagkakatulog. Nadama yung mga Romano. Nadama yung mga binhi ng kaaway. Ano nangyari? Ipinapatay si Juan Bautista. Bakit? Hindi po masaya ang kanyang pangangaral. Anong gusto natin? Masayang pangangaral, mga kapatid? Kagaya ng mga denomination?
i-enjoy ang mga pangaral, ang mga motivation, ang mga encouragement. Ang dami niya sa labas. Kung gusto nilang motivation, makinig kayo sa mga denomination. Ang ganda pa ng simbahan nila. Pero ang kinakailangan nating marinig ngayon ay mensaheng ng paghahanda. Hallelujah! Sabi niya, exclamation, expressing surprise. Anong ikinagulat ng propeta? Diba meron siyang pangitain, ang pinakita ng Panginoon, nakita ni Brother Branham na ang nobya ni Kristo ay nawawala sa linya. Kaya umiyak siya. Ano sabi ni Brother Branham? Manatili kayo sa linya, bumalik kayo sa salita. Kaya hindi po masayang mangaral si Brother Branham, mga kapatid ko. Kung kami nagagalit, huwag po kayong magalit. Sabi ni Brother Wilson, wala siyang kakayanan na mangaral na mayroong emosyon. Anong gusto niyo? Ito na si Brother Ryan. Kulang pa to, mga mahal kong kapatid. May mga kapatid nagsasabi nila, mas gusto namin yung pangaral dati ni Brother Ryan, mas maigpit dati. May pain, Brother Wilson. Yung sigaw pa lang ito, merong pain. Bakit? Nakita ng propeta na tulog ang mga nobya ni Kristo. Pero ngayon, down na tayo. Wala na tayo sa midnight. Nasa pagbubukang liwayway na tayo. Papatuloy ako. Yung notification, ang ibig sabihin ng notification, alam natin yan, may mga cellphone tayo. Pero sinerge ko pa rin, hindi ko dapat isasama yan, pero nagulat ako. Ang ganda pa lang ibig sabihin niyan. Kasi sabi sa Gregong salita, notification. Grips. Ang ibig sabihin ng notification, the action of notifying someone, giving warning. Tingnan nyo, mga pangaral ni Brother Branham. Winarningan niya ang Amerika. Diba? Isa sa napagandang pangaral ni Brother Branham, ang warning niya sa Amerika. Samantalang yung iba, mga pangaral, nila Oral Roberts, nila Joel Osteen, nila yung mga kilalang mga Amerikano, halos magpalakpakan ang mga miyembro nakahikaw ang ikli ng buhok, masaya sila, pero walang nababagong buhay. Ano sabi ni Brother Branham? Kung hindi kayo magsisisi, ang inyong katapusan ay malapit na. Merong pangaral si Brother Branham, umiiyak siya, damang-dama sa kanyang puso ang kabigatan, ang pain. Sabi ni Brother Branham, ang Los Angeles, California, Los Angeles, andyan ang Hollywood, andyan ang kasalanan. Di ba? Sabi ni Brother Branham, kung hindi kayo magsisisi, tapos na. Para sa inyo. Sabi ni Brother Branham, ang Los Angeles, California, hinulaan niya, lulubog sa ilalim ng tubig. Warning. Ang daming warning ng propeta, mga mahal kong kapatid. At salamat, nagising tayo. Nagising tayo. Tama po ba? Nagising tayo sa pamamagitan ng mensahe. Ako, binago ng mensahe ang buhay ko. Kaya ako ganito ngayon, kasi Brother Ryan, ganito mga mahal kong kapatid, alam ko sa sarili ko, nung college ako, first year and second year, araw-araw ako nagbabasa ng mensahe ni Brother Branham. Kaya minahal ko ang propeta. Kinilala ko ang propeta, nirespeto ko ang propeta, hindi sa kanyang doktrina, kundi sa mensaheng may taglay na buhay, na binabago ang buhay ko. Yung iba doktrina lang ang nakukuha nila. Pero tapos na, wala na siya. Kinuha ng Panginoon, parang si John the Baptist. At tila ba muli tayo nakakatulog, mga kapatid ko? Kinakailangan merong ulit umalingaw-ngaw ng mga iyak ngayon. At yan ang tatawagin nating the dawn cry. Siguro hindi sapat yung oras ko ngayon. Part 2, dawn cry. Dawn cry, hindi don't cry. Dawning.
pagbubukang liwayway, ma-misinterpret nyo pa. Sabi nyo, wag pala kaming umiyak, Kuya Ryan. No! Tinatawagan tayong lahat na humibik sa Panginoon. Yan ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. So hindi ko na po tatapusin to. Ayoko kayong pagurin, may meeting pa tayo mamaya. I-reserve ko na lang yung dawn cry sa Wednesday. At yung morning cry. Siguro magtatapos ako sa testimony ko. At tayo magtatapos, mga kapatid. Siguro dito ko ito tatapusin, lampasan ko na iba. Ito, ang inspirasyon, dito nagsimula, mga mahal kong kapatid. Testimony. Ang dami kong testimony sa buhay ko, pero isa ito sa tumatak. Naalala ko ang testimony kong ito dahil nagka-sharing kami ni Brother Alan. Nung isang araw, at yun na nabanggit niya sa testimony niya kanina na in-advisean ko siya. Kaya sabi ko, habang nag-sharing kami ni Brother Alan, damang-dama ko yung presensya ng Panginoon. Sabi ko, Brother Alan, may paksa na ako sa linggo. At ito yon. Pero mas lalo pang pinalawak ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. So year 2012, meron man nakalagay dyan, a sincere cry to the Lord. Isang taus-pusong paghibik sa Panginoon. Diba? Alam ko maraming umibig sa atin dito. Lahat tayo may mga kanya-kanyang karanasan dito sa Panginoon. Kahit mga lalaki iyakin. Diba? Mga matitimunong brother natin, iyakin. Kaya kapag ang isang Kristiyano dito, hindi man lang naranasan talagang umiyak sa Panginoon, kapatid ko, delikado ka. Hindi ka umiiyak sa gawain, hindi ka umiiyak sa bahay, hindi mo pa man lamang naranasang umiyak. May kalalagyan ka talaga. Baka ang pagtangis mo doon sa tribulation. Nire-reserva mo yung luha mo doon. Naroon na nga ang pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Sino dito hindi umiiyak? Na walang panahon umiyak sa bahay. Alam niyo kung matatapos lang natin to, mga mahal kong kapatid, ang ganda. Kaya lang kulang yung oras natin. May 5 umiyak. 5. Pangatlo lang tong midnight cry. Meron nang umiyak ng isang araw, buong isang araw siyang umiyak. Whole day siya umiyak. Pagdating ng gabi, merong umiyak sa gabi, evening cry. May midnight cry, tapos may dawn cry. At ang hinihintay natin ngayon, morning cry. Siguro, sa sunod, pag-usapan natin yan. May shorter testimony. Sa dating church natin, sa baba. Sa baba, kung alam nyo, sa baba, may upuan doon na mahaba. Ang ang 2012, magandang panahon na yan, magandang taon na yan, mga mahal kong kapatid, dahil na-establish na ang gawain. May church na kami, may church tayo dyan sa baba. Paganyan pa. Simula nang umuwi kami ni Sir Matet, 2011, 2012, wala kaming trabaho parihas. Si Brother Alex, nung panahon na yon, nasa paghikaos din. Nagpanagpo kami na parehas nasa mahirap na kalagayan ng buhay. Yan yung maririnig yung laging testimony ni Brother Alex. Lahat, halos yung mga anak niya nag-aaral, nagkaroon ng mga problema, no? Sa Talili, nagkaroon ng problema, daming problema. Dalawang taon na wala kaming trabaho ni Sir Matet, simula nung huminto kami. Paras kami may trabaho sa Maynila, huminto kami, umuwi dito, para sundin ang pagtawag ng Panginoon. Pero merong isang araw, mga mahal kong kapatid, na napakabigat ng aking nadarama, ng aking dinadala sa aking puso. Kaya dyan sa baba, tandang-tanda ko, ando sa mahabang upuan. Dumadalangin ako sa Panginoon, umiiyak. Nagtatanong sa Kanya kung anong kalooban niya sa buhay ko. Siyempre, may anak na kami noon, Sister Chichi. 2011, napakaraming nangyari. Di ba? Dami kong i-give up na offer. Paras kami walang trabaho. Paano kami mabubuhay? Kaya nga si Brother Alex, tandang-tanda ko pa, lagi rin ako nitong ini-encourage, magnegosyo ka, sama-sama ka sa akin. Magtinda ka kahit tawas. Mag-ano tayo,
tayo ng chlorine. Di ba? Kasi aram ko, mga mahal kong kapatid, normal na maging kabigatan niya sa puso yung pinansyal. Kaya nga maraming umaalis na mga kapatid. At isa yon sa nagpabigat sa puso ko noon kasi iniisip ko, paano ko matutugunan ang pangangailangan ng aking pamilya. Kasama ko noon dito si Mama. So yan ang tanong ko sa Panginoon, mga kapatid, Lord, ano pong nais mo sa akin? Nangangaral na ako noon, 2011, may Bible study na, 2012, na-establish ang gawain. Pero, may mga bagay pa rin na nais ko na i-confirm ng Panginoon sa buhay ko. Alam ko, tandang-tanda ko, ang isa sa nilalapit ko sa Panginoon, yung kalagayan ng pamilya ko. May pamilya pa akong dapat na matugunan, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Diba? Siguro kayo, humihibit din kayo sa Panginoon dito, mga brother. Paano matutugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya? Ang nasa isip ko noon sa paanong paraan ko magagampanan ang aking responsibilidad. Well, yung mga brother natin dito, siguro ganon. Yung mga estudyante natin magtatapos na, isipin yung pamilya nyo, paano kayo makakatulong, at isa pa, responsibilidad para sa ministry. Paano ko magiging mabuting lingkod mo, Panginoon? Paano ko magagampanan ang pagiging manggagawa ko kung aasa lamang ako sa iba? Sa murang kaisipan, sa pananampalataya, sa ministry, ang daming naglalaro sa isip ko. Nakikita ko yung pangangailangan ng pamilya ko, yung pangangailangan ng church. Yung church natin, Kobo lang noon. Walang dingding. Mas maganda pa nga yung Ocampo. Noong mga panahon na yon, wala pa noon si Roslyn, si Ann. Bakit? Napaka-importante ng dalawang yan. Diba? Sabi ko, pinagpala ako hindi sa material na bagay. Pinagpala ako sa dalawa kong kapatid. Sa nanay ko. 2012, wala pa sila. Mga first quarter, wala pa sila. Kinausap ko si Roslyn, Sister Ann, huminto sa pagtatrabaho sa Maynila. Then thank God, tumigil sila sa pagtatrabaho at umuwi dito. Ano yung una kong sabi, advice sa kanila? Nagko-compromise kayo sa trabaho. Umuwi kayo dito sa Nabwa, suportahan niyo ang gawain. Napakalinaw ng aking mensahe. Umuwi kayo sa Nabwa, suportahan niyo ang gawain. Tumigil kayo sa pagtatrabaho dahil nagko-compromise kayo. Hintay ka, nakinig sila. Ano nangyayari ngayon, mga kapatid? Umaalis sa gawain para magtrabaho. Baliktad ang mensaheng naririnig niyo. Ang mensaheng ipinaabot ko sa aking mga kapatid, tumigil kayo sa pagtatrabaho, suportahan niyo ang gawain. At hindi binigo ng Diyos ang kanyang mensahe. Kung ipapalawakin ko to, mga mahal kapatid, kulang yung oras ko. May gusto kong bigyan ng diin dito. Umiyak ako sa Panginoon, matindi ang pag-ibig ko sa Kanya. Then, pagkadakay, nangusap ang Panginoon. Ito ang gusto kong iwanan sa inyo. Thus says the Lord. First time ko itong sasabihin sa inyo, ang Panginoon nagsalita, minsan pa, muli, year 2012 sa inyong lingkod. Sa panahon ng paghibik, pagtangis sa Kanya. Na kaya tayo 10 years na ngayon, kaya tayo ganito na mga mahal kong kapatid, dahil mayroong confirmation ng Panginoon. Kinakailangan mong umiyak sa Kanya, kinakailangan mong lumapit sa Kanya sa mga bagay na nakikita mong pangailangan sa pamilya, lalong-lalo sa ministry, anong gagampanan mo? Anong pangungusap ng Panginoon? Thus says the Lord. Saksi ang Diyos sa pangungusap niyang ito. Anong sabi niya? Hindi ko makakalimutan ang pangungusap na ito. Tinawag kita para mangaral. Hindi sinabi ng Panginoon, ay inisip ko noon, may negosyo, trabaho, part yung sa isip ko. Kasi ang tanong ko sa Panginoon, Lord, paano ko matutugunan ang pangangailangan ng pamilya ko? Paano ko matutugunan ang pangangailangan ng church?
Thus says the Lord, tinawag kita para mangaral. And I understood. Sa kabila ng marami pang problemang dumating mula nung panahon na yun hanggang ngayon, merong confirmation ng Panginoon. Kaya mga mahal kong kapatid, sa pagtatapos ng gawain, sa araw na ito, meron tayong dawn cry dito. Merong tinig dito na humihibik sa pagbubukang liwayway. Sana lang pakinggan niyo. Ulitin ko, patungo tayo sa part 2 natin, dawn cry. Tapos na ang midnight cry. Merong tinig na kinakailangang marinig ang mga mananampalataya. Ma-recognize. At kung hindi ito ma-recognize, hindi kayo magigising sa pagkakatulog niyo. At hindi kayo aabot sa pagbubukang liwayway sa pag-umaga, sa pagparito ng Panginoon. At dahil dyan, mga mahal kong kapatid, pinayuan ko ang mensahe ng Panginoon sa akin. Iniiyakan ko ang aking pamilya, iniiyakan ko ang simbahan. Hindi sapat. Walang mangyayari kung iiyakan ko ang simbahan, iiyakan ko ang aking pamilya. Nang umiyak ako sa Panginoon, nagsalita siya. Amen. Mga mahal kong kapatid, ito ang kinakailangan nating maranasan. Dahil hanggat hindi naririnig ang tinig ng Panginoon na nangungusap sa inyo, wala kayong katiyakan. Ito'y sabi kay Brother Alan, hanggat hindi mo naririnig si Kristo sa buhay mo, na nangusap kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magiging matibay sa pananampalataya. Sabi ko pa sa kanya, yung iba general, ganito, tinawag ako ng Panginoon maging Kristiyano. Brother Ryan, punta muna ako Maynila, magsisimba ako doon. Andun naman, may simbahan naman tayo doon. Andun naman ang Panginoon. General yon, mga kapatid ko. Brother Ryan, meron naman siguro simbahan sa Qatar. Alis muna ako sa gawain, maghanap muna ako ng simbahan sa Qatar. Maglilingkod naman ako doon sa Panginoon. General yon. Sinasabi mo yan sa iyong sarili. Ang tanong, may sinabi ba ang Panginoon sa iyo? Kung wala, walang mangyayari sa iyo. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? So merong tinig na humiyaw para sa atin at patuloy na tinig na humihiyaw sa inyo. Ang dawn cry sa panahon natin, yan ang fivefold ministry. Ulitin ko, the dawn cry is the fivefold ministry sa pangunguna ng apostol, propeta, evangelista, mga pastor at guro. Preparation din to ng meeting natin mamaya, mga kapatid. Kaya kung hindi nyo papakinggan ang tinig ng Panginoon, maliban na marinig nyo ang tinig sa panahon natin, saka lamang kayo iiyak din sa Panginoon. At kapag umiyak kayo sa Panginoon, darating ang araw na tinatawag na morning cry, lahat ay hihibik na sa Panginoon. Hallelujah. Kapag dumating ang araw na yan, mga mahal kong kapatid, pag-agaw na. Ating palakpakan ng Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Sinubukan nating mangaral, magturo sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, sa church ngayon, sa mga kapwa ko ministro. Tayo ang tinig ngayon, mga mahal kong kapatid. The fivefold ministry is the cry, the dawn cry sa panahong ito. Nag-aaral kami, mga mahal kong kapatid, si Brother Ryan, ng oras na natulog kagabi, mga 3:00 ng madaling araw para lang matapos ito. Yung pagbubulay-bulay para sa paksang ito. Umiiyak sa Panginoon. Nakikita ang mga suliranin ng church, mga mananampalataya. Nakikita ko ang suliranin ko sa aking sarili. Mayroong hibik. Nangangaral kami sa inyo, nagtuturo kami sa inyo, mga mahal kong kapatid.
dala ang kabigatan, dala ang sigaw na ito. Sana ma-appreciate ninyo. Dahil kapag talagang narinig nyo ang tinig ng fivefold, hindi mapipigilan, hindi nyo matatakasan na kayo rin ang ihibik sa Panginoon. Ano bang hibik ng fivefold? Pahalagahan nyo ang gawain. Ano bang hibik? Ano bang mga pangaral namin dito ni Brother Ryan? Godhead, kabanalan, pagsasaayos ng iglesia. Itinutuwid tayo mga mahal kong kapatid, inihahanda tayo. Ang aming mga puso, umiiyak sa Panginoon. Literal, umiiyak sa Panginoon. Kulang pa para sa aming mga manggagawa. Pero alam ko, isang araw, papakinggan ng Panginoon ang hibik natin. At kapag napakinggan niyo ang hibik ng fivefold, mga mahal kong kapatid, kayo rin mismo sa inyong sarili, hihibik din sa Panginoon. Di ba sabi doon, binasa natin ng mga nakaraan, the whole creation groaneth. Lahat ng nilalang ay humihibik. Bakit sila humihibik? Nakikita nila ang kanilang sarili na abala sa mga bagay ng mundo. Nakikita nila ang kanilang mga sarili na wala sa tamang kalagayan. Kamaliban na marinig mo ang tinig ng fivefold ministry na nagsasabi na ganito ang dapat mong gawin, kapatid, mali ang ginagawa mo. Maliban na maintindihan mo at i-appreciate mo pangaral ng pastor sa dakong ito, ng mga tagapagturo, ng mga ibanghilista, ng mga manggagawa dito, hindi mo mararanasan ang groaning. Ano meron sa groaning? Na-appreciate mo ang salita na nagsasabing, unahin mo ang gawain ng Panginoon. Unahin mo ang gawain ng Panginoon. Sumunod ka sa kanyang salita. Unahin mo ang kanyang kalooban. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kayong mga dalaga, mga binata, igalang niyo inyong mga magulang, igalang niyo ang ministry, ang mga manggagawa. Ibigin niyo ang isa't isa. Di ba? Pero hanggat hindi natin talaga naiintindihan yon, mga mahal kong kapatid, there's no groaning. Kaya dalangin ko, ang Panginoon magbigay daan sa atin. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito. Yuko natin ang ating mga ulo. O dakilang Diyos, salamat sa araw na ito na ipinahiram mo sa amin. Salamat sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoong Diyos, upang may paglingkod namin sa araw na ito. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, minsan pa, sa aming mga limitasyon, sa aming mga pagkukulang, sa mga pagkaantok, spiritually, literally, physically, sa mga pagkatulog, spiritually, physically, Panginoong Diyos. Alam ko, maraming mga kapatid ang inaantok ngayon, tulog ngayon, dahil sa mundo. Inaantok dahil sa mga bagay ng mundo. Dakilang Diyos, marinig nawa nila ang tinig, ang sigaw, ang ibig, sa pagbubukang liwayway sa mga uling araw na ito. Na kaming mga manggagawa, Lord, na binigyan mo ng pribilehiyo, ng pagkakataon, ng biyaya, para pangunahan ang iyong iglesia sa dakong ito. Ay gayon na lamang, Lord, sa abot ng aming mga kaya. Alam namin, marami rin kaming pagkukulang. Pero alam mo ang kalagayan ng bawat isa amin. Naroon ang pagsusumikap namin, Lord. Naroon ang aming groaning, ang aming ang pain, Lord, sa aming mga puso. Ang makita ang mga kapatid na nanlalamig, nanghihina, nang lulupaypay. Ang makita ang mga kapatid na walang gana sa gawain. Na walang gana sa iyong salita, walang panahon para sa iyo, at mas awala sa mga bagay ng mundo. Lord, masakit ito para sa amin. Sinisikap namin ipaabot ito sa kanila.
sa mga pagtuturo at pangaral. Ngunit hindi sapat, Lord. At hayaan, dakilang Diyos, na kagaya ng aming napakinggan sa araw na ito. Babaling kami sa iyo. Ihibig kami sa iyo, Panginoong Diyos, patuloy kaming ihibig sa iyo. Na kagaya ng sinabi ni David, I cry out to the Lord and He answered me. Umiyak ako sa Panginoon at ako'y kanyang pinakinggan at pinalakas niya ang aking kaluluwa. Dakilang Diyos, totoo nang lulupaypay kami, nawawalan kami ng gana, ng pag-asa, kung minsan bilang tao. Tila ba ang aming mga pagtsatsaga, ang aming pagtitiis, pabalik-balik sa mga lugar na hinahayuan, paghahanda, linggo-linggo, hallelujah, na tila po ba, dakilang Diyos, kung sa amin lamang sarili, tila po ba walang nangyayari. Pero alam namin, may bagay ka lamang na gustong ipakita sa amin. Ang nais mo, Panginoong Diyos, sumentro kami sa iyo. O dalangin ko, mapakinggan namin ang iyong tinig. Mapakinggan ng aking mga kapatid ang tinig na nais mong ipaabot sa kanila. At sa panahon na marinig nila ang tinig, Panginoong Diyos, sa panahon ito, sila rin naman ay ihibig sa iyo. They will cry out to you, Lord. And you will confirm, Panginoon, iko-confirm mo sa kanila na sila yung mga tinawag mo, sila yung mga hinirang mo, mga pinili mo. Na anuman ang mangyari sa mga huling araw na ito, Panginoong Diyos, dumating man ang pagliliglig, ang squeezing time, ang aking mga kapatid na ito, ang bawat isa sa amin, ay hindi magpapahapay dito doon, Panginoong Diyos, kundi tatayo sa pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Na makagawa nilang ipaglaban ang pananampalatayang ito, Panginoong Diyos. Maninindigan sila para sa iyong sakdal na kalooban. Tulungan mo ang aking mga kapatid, nasa panlalamig, Panginoon, nasa pagkantok. Bawat isa, nasa pagkakatulog sa espiritual at sa pananampalataya. Lord, gisingin mo sila. Gamitin mo ang iyong mga abang lingkod para pukawin sila. Kung may pagkukulang man kami, Lord, tulungan mo kami. Hallelujah. Tulungan mo, Lord, ang iyong iglesia sa dakop ito, Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Sa'yo lamang kami umaasa, Panginoon. Sa'yo lamang kami umaasa, Panginoong Diyos. Sa araw na ito, matatapos ang gawain. Hindi sapat ang aming mga panahon, Panginoon, para sa araw na ito. Ngunit hayaan na sa pagtatapos ng gawain, ikaw ang patuloy na mangusap. Ikaw ang patuloy na magpahayag. Ang tinig mo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanilang mga pakinig, Panginoong Diyos, sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Lalo pa't magdala rin ito sa aking mga kapatid sa paghibig nila. Groaning, Lord. Makita namin ang kalagayan namin na nangangailangan sa iyo. Panginoon, sa iyo ko rin po itinataas ang meeting mamaya. Ikaw po ang minsan pang pumasi, sumama sa amin at magsalita sa amin. Alam ko, Panginoong Diyos, ang meeting na ito ay may malaking kinalaman sa paksa sa umagang ito. Na paano gagamitin mo ang fivefold, Lord, ang mga manggagawa para higit pang magamit mo, Panginoong Diyos, para dalhin ang mensahe sa huling araw na ito sa pagbubukang liwayway sa nalalapit na pagbabalik mo, Panginoon. Pagpalain mo ang meeting mamaya, Lord, at tinatapos namin ang gawain sa araw na ito, ang Joint Fellowship, Lord, na mayroong pagpapakumbaba, mayroong pagsamo sa iyo, pagkilala sa iyo, na tunay, O Diyos, wala kaming magagawa maliban na ikaw ang mamagitan sa amin, maliban na ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Anumang mga kulangan namin sa araw na ito, ikaw magpuno, Panginoon. Anumang mga bagay na hindi marapat, ikaw ang magtuwid sa bawat isa. Mauwi ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pagdakila, pasasalamat sa iyo lamang sa araw na ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, itinataas ka namin. At ang latang ito ay aming dalangin sa mo, sa iyo pong dakila at banal na pangalan. So only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen.